Breaking news mga kamatis, mga kaibigan. Oh, come on! Nagsisimula pa lang po ang 2025 at punong-puno na agad tayo ng action. Oh my God. Grabe talaga. Pati ako hindi ko alam kung anong sound effect ang pwede rito. Ito na lang para kay bossing talaga. Okay, Vic Soto maghahain ng reklamo versus Daryl Yap kaugnay sa Pepsi Film. Paloma, oh, come on. Well, tama yung basa ni Fiscal EJ dito, di ba? Palakbakan natin si Fiscal. Sabi ni Fiscal EJ na gano'n na meron talagang libelous angle dito, which is tama naman talaga. Very good talaga si Fiscal EJ. Panoorin nyo at mag-subscribe kayo sa channel niya, di ba? So, ano po ba ang nangyari ngayon? Bakit maghahain ng reklamo si Vic Soto kaugnay sa Pepsi Paloma Film? Yes, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ayun na, 'di ba? Diyan tayo magkakatulo-tulo. And dito, ito pa, 'di ba? Although masasabi natin na may sinampa talagang case ng R-word si Pepsi Paloma, pero hindi lang yung laban kay Vic Soto. Okay? Kasi dito kasi naka-highlight yung pangalan ni Vic Soto eh. Ang lumalabas dito parang sinesensationalize masyado. Gets mo? Well, sensational na siya noong 1982. Tapos yung 40 years prior nun, kada na lang mapag-uusapan tong storya na to, inaangat ng tao to. So, ang point dito mga kamatis, mga kaibigan, is that sana kung ikukwento natin ng isang storya, and we have journalistic integrity na tinatawag at malaki lalo ang platform natin, dapat kumpletuhin natin yung storya. Huwag dagdag bawas. Kasi pag dagdag bawas, ayan, mabadadalin libel itong si Daryl Yap. And ang nagre-represent kay Vic Soto kasi is yung law firm na Divina Law. Kasi kung naaalala ko, kasi kung napanood nyo yung kahapon natin na content about dun sa anak ni Richie DeHorsey, pumunta siya sa Divina Law. Okay, dun sa Divina Law, siya yung complainant in behalf of Richie DeHorsey. And hindi natin alam, baka susunod na etong si Joey De Leon, di ba? And of course, si Tito Sen, hindi rin natin alam kasi busy si Tito Sen eh. Pero for sure, this is something really, really huge, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi this is the first time in the history of this story na magsasalita si Vic Soto. Pero hindi siya magsasalita sa social media. And most likely, kung magkakaroon ng any interview, yung abogadong nagre-represent kay Vic Soto ang magsasalita for him. OMG. Diba? Mabigat to, pare. Kasi hindi lang to basta-basta, mga lods eh. Dahil, it's not really something na you see every day. Vic Soto going to court and being the complainant of something, diba? Usually kasi, naging complainant ang TVJ against mga halos or I don't know kung sino yung nagdasampa ng kaso kahit kanino ng copyright infringement doon. But the thing is, this is something na very definitive, very, lutang na lutang kung sino yung nagsampa ng kaso. Okay, and nakakagulat yung mga, I did not expect na mga kamatis, mga kaibigan, na etong mga tao na to, yung mga tao na magko-comment would have this reaction. I thought they would be more wow, ganun yung ini-expect ko eh, hindi haha. Ay nako mga lods, tingnan natin. Di pa nga naglalabas may pupuputok na. Hindi kasi yun eh, yung reputational damage kasi yung usapan dito eh. Ngayon kasi lalong-lalo na ako as someone na sumubaybay dito sa story na to for the very very long time, na who understand kind of the law behind this, I understand that this story is already finished, okay? And ngayon kasi magsasalita yung parents or may punto de vista ng magulang at pamilya ni Pepsi Paloma. So, kung ako si Vic Soto, ano talaga ako doon? Mararatel talaga ako doon. Pero mamaya, balikan muna natin yun. Ito munang mga netizens yung ating i-focusan. So, kita mo, sabi ng mga netizens dito,
Ito pala yun. Kung sino yung nangingitlog, siya yung unang pumuputak. Guilty na ba agad? Hindi naman guilty. Innocent until proven guilty yan. Kaso nga lang talaga, since meron ng ifa-file na case and malamang kasi sa February daw to ilalabas malamang haharangin na agad yan sa MTRCB. So I guess this is a parang two prongs attack to. Magfa-file muna ng case. Tapos pag naglabas ng case, tapos kung merong reasonable certainty on conviction, kasi yun na yung standard ng courts natin hindi na probable cause para kumbaga kung aakyat man yung kaso mo sa korte, there is a reasonable certainty of conviction. Kailangan malakas yung kaso mo talaga bago ka magsampa, okay? So hindi naman magsasampay ang mga yan, especially if kung tama yung basa ko na Divina Lod din ang magre-represent kay Vic Soto, ibig sabihin talaga they are really out to make Mr. Daryl Yap accountable. Kung ako si Daryl Yap, matatakot na rin ako kasi yung damages na pwede niya lang ipataw sa kay Vic Soto, kasi Vic Soto is a very huge brand. Hindi lang yan piso 5 si Vic Soto. I would say na billion yung worth ng brand niya, di ba? From Eat Bulaga to the political dynasty of the Sotos, di ba? Ito, dami Shoutouts kay Senyora. Kasi BDS si Senyora, pero good sa kanya. Basta may ginawa ka, whatever lalabas at lalabas. Ayan ito yung problema kasi dito mga lods When you put something online, there is people who will always believe it and people who will always not believe it. Ibig sabihin, yung truth is something na hindi hinahanap ng mga tao. It's something na, sabi nga ni Imelda Marcos, perception is real, the truth is not. Ito, pakinggan natin siya. Perception is real and the truth is not. Yung storya kasi ni Pepsi Paloma is really something na hotly debated, hotly contested because of the urban legends, number 1. And number 2 is because of the content creators na gumagawa ng iba't ibang perspective dito. Pero si Direk Daryl, in fairness sa kanya, hindi ko siya pinupuri or anything. Sinasabi ko lang na bibigyan niya to ng bagong perspective. Because this is the first time of this story. Kasi matagal na to story na to, Diyos mio. Nung nagsimula ako sa YouTube, meron na nito. Nung teenager pa ako, meron na nito. Meron ng mga articles at the very least, or meron ng mga TV shows na paminsan nababanggit yung Pepsi Paloma case. Pero this is the first time in the history of this country na etong si Daryl Yap will present the perspective of the family ni Pepsi Paloma. Hands up ako doon mga kamats, mga kaibigan. In a matter of storytelling, it's something very, very interesting. For someone who has followed this story and who has watched, ako siguro ilang video na ni Kaalaman yung napanood ko tungkol dito. At hindi lang si Kaalaman, iba't ibang, lalong-lalo na nung nire-research ko to nung mga nakarang araw. As you get deeper dito kasi, ibang-ibang perspective ang meron. Yung perspective ng Soft Drinks Beauty na pro-TVJ. Meron kay Betamax King na anti-TVJ naman. At merong mga tao who just loves the intrigue of it. Okay? Meron talaga mga tao talagang gusto nilang mapanood to. Kasi, to be honest, it's a very intriguing perspective. Kay Pepsi Paloma at saka doon sa kanyang kapatid. But then again, we have to follow the rule of law. Dapat tapos na. Dapat GG na. Dapat finish na. Kaso nga lang talaga, again, truth is, perspective is real. Truth is not. Sabi nga ni Imelda Marcos Why? Because magkakaroon siya ng bagong perspective. Magkakaroon siya ng bagong punto de vista. Yung punto de vista ng nanay at kapatid ni Pepsi. Kaso nga lang talaga, how can you defend against stories? How can you defend against narratives? There is actually no defense dyan Kasi nga, tao ang magde-decide kung ano yung pinaniniwalaan nila That is an absolute reality of things Kaya ngayon, I think this is the only move na pwedeng gawin ni Vic Soto to protect his integrity, to protect his reputation, is to go to court. Wala na Kasi, yung trailer pa lang is so damaging sa kanya. Kasi siya yung naka-highlight doon OMG. Ayan Pangalan niya yan. Tapos dito pa,
inarward ka ba ni Vic Soto? Tapos sumagot ng oo si Pepsi Paloma, si Red na who stars as Pepsi Paloma. Can you just imagine? Tapos, meron pang linabas na picture si Daryl Yap na kasama yung magulang ni Pepsi Paloma. The only recourse na meron si Vic Soto is to go to court. Kasi pag nagsalita siya sa platform niya, issue yan eh. Gagamitin niya ng kampo ni Daryl Yap. Gagamitin niya ng mga TVJ vloggers, shoutouts kila Chris Ulo. And the only way to contain this na hindi lumabas to sa mga pelikula sa silver screen ay, well, eto nga. Kailangan nilang maghain ng kaso para meron silang lawful request sa MTRCB that this is actually a libelous material. Libelous ito, Ma'am Lala Soto. Kailangan po natin tong pigilan, labas, kasi makakasira po ito sa reputasyon ni Vic Soto. Yes, sila ay magkamag-anak, pero the point of the matter is, meron pa ring right si Vic Soto. Yun dapat yung mananaig, hindi yung pagiging tito nila, di ba? That's the reason why kailangan tong gawin ni Vic Soto. It's almost the only move that he can do is to sue Daryl Yap. The perspective or the perception that this will give the crowd dito sa yung mga tao dito sa internet is going to be huge, mga kamatis, mga kaibigan. Hindi ito biro kasi ang magsasalita dito is yung or perspective ito nung parent ni Pepsi na yung mama niya at saka yung kuya niya. Malaki yan, mga kamatis, mga kaibigan. First time in the history of this story na yung perspective nila, yung punto de vista nila yung gagamitin. And this is siguro alarming kay Vic Soto kasi, napagbayaran na namin yan. Napagdusahan na namin yan. What more do you want from us? And this is, I think, the only recourse ni Vic Soto. Whether you like it or not kasi, may batas dito sa Pilipinas. And if the ultimate arbiter of what the truth is supposedly is yung ating court, mga korte. And we will see this tomorrow, mga kamatis, mga kaibigan. Kasi bukas maghahain eh. Gege, mga lods.